pangalawang hiniling na exemption ng Department of Social Welfare and Development, aprobado na ng Commission on Elections. Ang komisyon nagbabala na maaring bawiin ang exemption kung lumabag ang ahensya sa mga kondisyon. Narito ang mga detalye sa pag-uulat ni Bombo Isa Cotonera. Inaprubahan na ng Commission on Elections ang pangalawang hiniling ng Department of Social Welfare and Development na exemption ng 12.6 billion funding ng Ayuda para sa Kapos ang Kita Program o AKAP at kasama rin na naaprubahan ang iba pang programa ng ahensya sa spending ban para sa national at local elections sa Mayo. Kasunod ito nang makapagpasa ang kagawaran ng guidelines at agaran naman itong pinag-aralan ng poll body. Nasa 12 mga programa ng ahensya ang naaprubahan ng komisyon, kasama na rito ang kontrobersyal na Ayuda para sa Kapos ang Kita Program o AKAP. Matatandaan na nauna nang naaprubahan ng komisyon noong Enero ang nasa 882 million na funding na hiling din ng kagawaran mula sa poll body. Kaugnay nito ay iginiit ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia na kailangan sundin ang kanilang mga kondisyon na sinet para sa pag-aaproba nito, katulad ng wala dapat makikitang politiko o kandidato sa distribution. Dagdag pa niya na dapat masunod ang guidelines na kanilang ipinasa sa komisyon at kung kakayanin ay kailangan may presensya ng local COMELEC sa distribution. Kung kaya nilagay natin ang mga kondisyon, number one, kinakailangan sa pamimigay ng mga ayuda, wala ang politiko during the distribution. Number two, sa pamamigay ng ayuda, dapat siguraduhin yung guidelines na mismong nilabas ng DSWD, NEDA at ng DOLE ay kinakailangan matupad. Number three, baka pwede sa pamamigay ng ayuda, present ang COMELEC, local COMELEC upang masaksihan yung distribution mismo ng ayuda. Tatandaan natin, hindi nila pera yan. Pera yan ng sambayanan. Huwag namang gawing pocket money ng iilan. Kaya nga po sa mga kababayan natin, dapat maunawaan natin na yung pamimigay ng ayuda ay atin para sa atin dahil deserving tayong makakuha niyan. Hindi po yan sa kanila. And therefore, hindi dapat na i-exclude yung iba dahil lamang sa kalaban kayo sa politika o hindi kayo sumusuporta. Samantala, patuloy ang pagpapaalala ni Garcia sa publiko na ang mga ayuda ay pera ng sambayanan at para sa mamamayang nangangailangan ng tulong. Kaya naman hindi ito dapat ginagamit sa pamumulitika. Kaugnay nito na nawagan din siya na kung may makikitang paglabag sa mga kondisyon na sinet ng poll body para sa distribution ay i-report agad ito sa kanila. Nagbabala rin si Garcia na maaari nilang bawiin at tanggalin ang exemption kung mapapatunayan na nilabag ang kanilang mga kondisyon. Dapat i-insist natin na atin yan, pag may paglabag, ma-report sa amin. What we have given, we can always take away. What we have given as an exemption, we can always remove that exemption. Ibig sabihin, kaya nga po may kondisyon ng COMELEC. Kasi otherwise, bakit pa nagbigay tayo ng pagpayag kung aabusuhin din lang ng mga politiko o ng ilang dato? Ito ay pera ng sambayanan. Mula sa COMELEC Office Intramuros, Manila, Bombo Isa Cotoner para sa The Vote 2025 coverage ng Bombo Radio Philippines, the number 1 and most trusted radio network in the country. Basta Radio, Bombo!